Para nga kaming pinitpit na luya dito sa L300 na sinakyan namin papauwing Bulacan. At samahan nyo nga pala ako magpa-makeup para sa kasal ng kapatid ko. Anyway, nung nakaraang linggo nga ay pumunta kami ng Bulacan dahil ikakasal na nga ang kapatid kong bunso. Magto 28 days fitness challenge pa nga ako bago ikasal ang kapatid ko pero hindi ko nga nagawa mga beshi. Anyway, nung Miyerkules nga nung nakaraang linggo ay sumabay nga kami dito sa L300 na sakay-sakay itong mga speaker ng tito ko. Ang tito nga namin ang nakuhang light and sounds ng kapatid ko sa gaganapin nilang kasal. Kung naghahanap nga po kayo ng light and sounds para sa inyong gaganaping kasal or debut mga beshi ay pakicontact nyo lang po ako or i-message nyo lang ako. At kung naghahanap naman po kayo na marerent na sasakyan mga beshi ay available nga po itong L300 namin. Located nga po pala kami dito sa La Paz, Tarlac mga besh. Kung interesado nga po kayo ay paki-PM nyo na lang po ako. Anyway, mag-aalas 6 na nga ng gabi mga beshi nang dumating kami sa Bulacan. Nagunat nga muna ako ng katawan mga beshi bago ako bumaba. Inabot nga ng 2.5 oras yung biyahe namin dahil medyo matraffic nga. Hindi na rin ako nag-video mga beshi pagkababa namin dahil medyo busy na nga. Mag-aalas 12 na nga ng gabi at itong dalawang to ay hindi pa natatapos mag-inuman. Apat nga sila dyan kanina at yung dalawa nga ay tinulugan na sila. Itong si tito ko nga at si papa ay nagbobolahan na nga lang kaya ako tamang kain lang dito ng mangga. Minsan talaga kapag kalasing ka kalakas ng loob mo kung ano nung mga sinasabi mo na hindi mo naman masabi kapag hindi ka lasing. Anyway, kinabukasan nga ay araw na ng kasal ng aking kapatid at maaga nga kami nagising ni mother dahil pupunta nga kami ng palengke. Meron pa nga kasing mga kailangang bilhing ingredients para sa lulutuin sa kasal ng aking kapatid. Nagpa-cater naman sila kaya lang nagdagdag nga sila ng ihahandang pagkain baka kasi kulangin. Mio nga ang sinakyan namin ni mother papunta dito at ako nga ang nag-drive. Alas 5 na nga ng mga oras na to at dumaan nga muna kami dito para bumili ng pandesal. Si mother nga lang ang halos lahat nagluto ng kakailanganing pandagdag sa kasal ng aking kapatid. Pansit palabok, lumpiang Shanghai at menudo nga ang kanyang lulutuin. Unti na nga lang ang naitulong ko sa pag-prepare sa lulutuin dahil nga anong oras na rin kami nakarating sa Bulacan. Pero tinulungan naman siya ng pinsan ng mapapangasawa ng kapatid ko. Ako na nga ang nagbaluto ng natitirang lumpiang Shanghai dahil nga kinulang sa pabalat. Pagkatapos ko nga lahat igayak ang pwede pang kakailanganin ni mother sa kanyang pagluluto ay inasikaso ko naman ang aking mga anak. At pagkatapos nga ay naligo na rin ako at nagpa-makeup na rin. Teacher nga pala ni Kuya Kyle yung nagme-makeup sa akin at kaibigan niya ngayon nag-aayos sa buhok ko. Sabi ko nga sa kanya dyan ay wag niyang bonggahan yung makeup ko baka ba overpower ko yung ikakasal. Nasa halip ang kapatid ko ang tignan ako pa ang mapagkamalang bride. Ito nga si Kuya Kyle kinukulit ako at gusto pang maupo sa akin. Sabi ko nga ay wag na siyang maupo dahil nga baka bumagsak kami sa upuan. Medyo kinakabahan pa nga ako na onte habang binoblower nga yung buhok ko. Medyo nakakahiya nga kasi kung magsisiliparan yung mga balakubak ko sa ulo. Nakakahiya mang aminin dito sa social media pero mabalakubak po ang aking ulo. Pero hindi naman sandamukal ang balakubak ko mga beshi. Okay lang ako mag-explain. Sinisisi ko ang cream silk na violet mga beshi dahil nga simula nung na-face out ito abay sinakop na ng balakubak ang ulo ko. Doon nga nahiyang ang anit at buhok ko kaya simula nga nung na-face out yun hindi ko na alam kung ano ipapalit ko. Nasubukan ko na nga rin yung Dove na anti-dandruff mga beshi pero hindi nga kinaya ng ulo ko. Medyo na-lessen nga lang yung kati at balakubak pero hindi nga nawawala. Anyway, bakit ba kwentong balakubak na ang pinag-uusapan natin? Pagkatapos ko nga make-upan ay sumunod naman itong si mother at siya nga ang pinakahuli. Habang ine-edit ko nga to ay laking panghihinayang ko dahil hindi ko nga na-videohan ang kapatid ko habang mini-make-upan. Hindi ko na nga alam kung anong pinagagagawa ko habang mini-make-upan siya at nawala sa isip ko. Sobrang hinayang ko nga at hindi ko na-videohan dahil napakagandang memory nga nun lalo na para sa kapatid ko. Meron naman nga silang kinuhang photographer kaya lang para sa akin ay mas maganda kung meron silang kuha ding video. Anyway, ito namang si mother habang inaayusan nga siya abay daldal. Niloloko nga siya nung mga nag-aayos sa kanya at ako nga ay natatawa na lang din. Sabi nga niya ay mauna na daw kami at sa iba na nga lang daw siya sasakay. Pero sabi ko nga ay sabay-sabay na lang kami at sa L300 na lang nila tatay kami sasakay. 10 minuto na nga lang at mag-aalas 11 na at 11 AM nga ang ceremony ng kasal nila. Sa bahay nga ng mayor gaganapin ang kasal nila at pagdating nga namin doon ay may kinakasal pa. Maya-maya nga ay may pinapirman sa kanilang ilang papel at hindi ko nga alam yun kaya wag na nating alamin. Ito nga kapatid ko at ang kanya mapapangasawa ay napakatagal din nilang naging mag-boyfriend at girlfriend. Mas matagal pa nga sila sa relasyong Kim at Sian. Meron na nga din pala silang isang anak na babae at kamukha nga ng baby Kenzo na kulot din at hindi rin nagpapahuli sa kakulitan ng Kuya Kyle. Habang ang baby Kenzo ko naman doon ay buhat nga ni Papa at tulog na tulog nagre-recharge. Diyan nga pala sa loob gaganapin ang ceremony ng kasal at habang nag-aantay nga sabi ko sa kapatid ko ay mag-picture muna sila. Kami na nga ng pinsan ko ang nagpresentang videographer at photographer. Kung hindi nga lang si Ivana Alawi ang atake ko dito baka peg na peg ko nga ang pagiging photographer. Anyway, nahagip nga ng aking mga mata ang aking nanay at tatay. Mukhang parehas masaya naman sila sa araw ng kasal ng aking kapatid. Pero mas masaya nga sana kung isang buong pamilya kaming sasaksi sa isang pinakamahalagang araw ng aking kapatid na si Wendy. Anyway, hanggang dito
ito na lang nga muna po mga beshi. Maraming salamat nga po sa panonood at pagsuporta ng aking mga vlogs. Abangan niyo po ang aking mga susunod pang vlogs. May God bless us all. Mwah! Mwah!